Oo, What sige. do you want to be when you grow up? Oo. I want to be a nun. A nun? Oo. Really? Sabi ko, Dad, payagan mo na ako, audition lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-audition ka, ikaw na. After 2 years in Regal, I wanted a more structured environment. Kasi si Mother. Alam naman natin si Mother. Love naman natin si Mother. Thank you, Ma'am Charo. Such a beautiful experience to be interviewing you one-on-one. Oh my God. Naku, kasi, My pleasure, Oo, Patty. kasi nakakatakot dati pag pag ikaw nakakausap ko, boss kita eh. Pero ngayon, at least, I will have the floor. Yes. Ako na may magpagkakataon na Oo. magtanong. You're Diba? taking charge. I will take charge. Okay. Filipino stories have been shaped by so many storytellers, and few have made an impact as profound as our guest today. From award-winning actress to producer to network leader, she has seen, lived, and shaped every corner of the industry. Today, we sit down with the one and only Charo Santos Concho to talk about purpose, leadership, and the stories that stay with us. I'm Patricia Daza, and this is Behind the Reel. Oh, diba? Thank you. Natuto na sa the best mentor. And this is the one and only Patricia Daza. Wow. Oh, diba? Oh, diba, Ma'am Charo? Puro naman tayo one and only. One and only. Talagang mutual admiration company. But Ma'am Charo, talagang ikaw talaga marami ng chapters sa buhay mo. Alin dun sa mga chapters na yan, ang masasabi mo, na-realize mo yung purpose mo? In hindsight, di ba? Kasi hindi ko naman plinano yung agos ng buhay ko. I just went with the flow. Bata pa, mahilig na akong makinig sa mga drama sa radyo, mahilig magbasa ng mga kwento sa comics, mahilig pumunta sa public library para magbasa. Tapos nung nagkaroon na kami ng TV set, nanonood ako ng lahat ng ABS-CBN programs. From sign on to sign off. Kahit bawal tatakas. Kailangan matulog ng maaga, di ba? Tatakas ako para manood pa ng mga late night shows. Tapos, sine every Saturday na double features. Wow. And then, so when I went into acting, di ba, bilang artista, nagkikwento ka rin ng buhay ng karakter na ginagampanan mo. And then, when I went to producing, ayan na, talagang nabuhay yung dugo ko sa tungkol sa pag-share ng kwento. Oo. But even your pag-act, parang was it deliberate? Kasi nag-umpisa ka, naging barren travel girl. Yes. Diba? So beauty queen. So nung sumali ka sa beauty contest, behind that thought ba after you won the title, sabi mo, ito na yung entry ko para maging artista? Hindi. So paano mo plinano yung iyong karera? Hindi ko nga pinaplano. Wala. I So- just went with the flow. Oo. Doors would open for me and then pag naramdaman ko lang na parang gusto ko tong gawin. Oo. So siguro hindi ko na-define nung bata pa ako, but there was this passion for storytelling. Bata pa lang ako. And then you became the storyteller Yes. with maalaala mo kaya. Oo. Parang in hindsight na lang, 'di ba? Titingnan mo, pero nung bata ako, hindi naman ako naka-chart yung kinabukasan ko eh. Oh, pero ano yung gusto mo sana? Kung ikaw ang nasusunod, sabi mo nga, doors just open. Pero let's say, nung high school ka, gusto ko maging doktora. May ganun ka ba dati? Ay, nung nung bata ka? Nung elementary ako, Oo, sige. what do you want to be when you grow up? Oo. I want to be a nun. A nun? Oo. Really? Kasi I went to school Oo. that was run by the Holy Spirit Okay. sisters. Oo. So, Yung order. oo, ina-idealize ko sila. Sabi ko, ang sarap maging madre. May mission sila. Okay. May Oo. mission, Oo. di ba? Mm-mm. So, attracted ako doon. Yung parang merong kabuluhan ang trabaho mo. Oo. Merong kabuluhan ang mission mo. Oo. So, at saka tahimik na buhay. Simple. Tapos,
mga guro, di ba? They guide you, they guide the students, they teach the students. So attracted ako to, drawn ako doon. Until I was introduced to stage plays. Ayun. College Sa na. school pa rin. Or high school pa rin. Elementary high pa rin. school, Okay, oo. may arte na. Oo, Yeah. oo. So, and then mahilig na nga akong makinig ng mga drama sa radyo. Tapos movie fan ako at heart. Oo. Madami akong iniidolo. So siguro, yung hindi man lumalabas sa akin yung wanting to be in the world of entertainment, I was really drawn to the world of entertainment. And how did you try to make yourself, yung kumbaga, di ba sabi mo nga, you wanted to be, you didn't think na ikaw yung magiging artista, tapos open doors. Tapos, so ano yung nagbigay sa iyo ng oportunidad? Sino nag-offer sa iyo? The late Lino Broca. At paano kanya na-discover? Nanonood ng Baron Travel Girl Pageant. Oo. Tapos tumawag the following morning. Hindi ko naman alam kung paano niya nakuha yung number ko. Siguro, nag-connect siya kay Direk Fritz Infante, who directed the pageant. Diba? Yeah. So, hi, this is Lino Broca. I'm a friend of Mike De Leon. He wants to do his first film and he's looking for a newbie to portray the lead role in his project. Would you like to audition? Audition muna. Audition. Okay. Oo. So, ayaw ng tatay ko. Kasi alam na niya, Oo, magpapasok ka ng pelikula, showbiz. di ba? Oo. Masyadong public life, ayaw niya. Basta gusto niya, pribado, simpleng buhay, ganyan. So sabi ko, Dad, payagan mo na ako, audition lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-audition ka, ikaw na. Okay. Di ba, you go through a test. Yes, Ganyan. So na-convince naman siya ng nanay ko. And I went to LVN, then nag-audition ako at nakapasa ako. Ako ang napili. Kasi, ang binigay na role sa akin, sosyal. So, second nature. Hindi. Ay, diba? Ito na nga, sosyal, umiinom, nagsisigarilyo. Lahat hindi ko alam gawin. Mga bisyo, Oo. okay. Oo. Kasi, probinsyana pala yung gagampanan kong papel sa first movie ni Mike, Itim. So, I played the role of Teresa, a Yes. provincial lass, who got involved in the mystery of the death of her sister. Ayun. And from there, how was the experience like when you did your first movie under Mike De Leon, LVN, tapos nag-Best Actress Award ka pa dyan? Oo nga eh. Diba? Pero para akong estudyante sa set. Oo, parang Mike really was my first mentor. Everything that I know about filmmaking, I learned from him. Lahat yung proseso from pre-production. Kasi sa pagsusulat pa lang ng script, in-involve na niya kaming mga artista. Naging very collaborative siya in his approach. And then, yung production proper, naintindihan ko, pati yung paghahanda, yung for production design, the sets, the props, the color, the palette, di ba? Yung ano yung cinematography, yung the lighting, naintindihan ko lahat sa kanya. Tapos blocking, may shot list pa nung araw Tsaka film, negatibo nung araw film. Digital. So sinusukat lahat. So dapat precise yung blocking. Yung the traditional way of filmmaking. And tapos sa post-prod, sinasama niya ako. Dubbing, scoring, editing, pinapakita niya sa akin, moviola pa nung araw. Hindi katulad ngayon, digital, bilis. Ngayon, negatibo talaga sa moviola. So when you did Itim, ikaw ba sabi mo gusto ko nung maging karera. Kumbaga it wasn't just a one-time project. Na-realize mo na itong gusto ko maging isang artista, gusto kong gumanap sa pelikula or mas gusto mong behind the scene, maging producer, which you also eventually did. Yeah. Well, I pursued acting because my father didn't want me to pursue acting. Sabi niya, I will allow you to do only one film. Only one? Only one. At that time. Nasunurin ako. Yes, So I went to New York, I looked for a job nung araw, ang dali pang makahanap ng trabaho. And I got accepted, sa New York. Pero nung magsisimula na, sabi ko, uwi muna ako kasi namimiss ko tatay ko, namimiss ko ang family ko. So before I start my life in the US, di ba? Parang one last goodbye. And then my father passed away. When you came home. Yeah. My father passed away. So I had no choice but to stay and pursue
an acting career. Kasi it paid well, Yes, di ba? oo. I mean, hindi naman ako superstar, pero as an actress, di ba? Steady, meron. Oo, ganyan. So I pursued it. But 5 years into acting, kasi I finished naman communication arts in college, naisip ko, I want to put to good use kung ano yung napag-aralan ko. And by the time, I have worked with the best directors, I have worked also with the best producers. I observed how Tita Armida Sigyon Reyna ran her Reyna Films. Yeah, her production, no. I worked a lot with Tita Midze, both on television and cinema. And sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin yan. Kaya ko rin yan. So it didn't matter that best actress, nag-best actress ka na, ang dami mo nang nagawang pelikula. I found passion in putting the story together and, you know, finally In the big watching screen. it on the big Oo. screen. That's why you produce. That's why you have you had your own movie outfit, di ba? But my first projects were action pictures. Action, oo. Yeah, mga action pictures. And then, but my first, my first project was Kisak Mata. Okay. Oo. Under Bancom Audiovision. That was the last year of Bancom Audiovision. And nagustuhan ko Nagustuhan ko yung Paggagawa ng pelikula. Yung pagbubuo ng pelikula from an idea, from a simple story Script, idea to watching the finished product on the big screen. How long were you a movie producer before you decided to join a network and you climbed talaga the ladders of success dun sa ABS-CBN? Yes, oo. So, although the transition isn't naman very abrupt, di ba? Kasi Yes. from cinema to television, masasabi mong seamless. Pero yung transition from movie to TV, paano mo nangyari? Paano ka nag-migrate doon? Kasi after line producing for independent production outfits, and then I joined Experimental Cinema of the Philippines. That's where I learned to produce the epics, no? Himala, Oro Plata Matas, Misterios. Mga obra maestra talaga. And then Mother Lily, the late Mother Lily naman hired me Sa Rigal. sa Rigal. So 2 years ako sa Rigal, na every 15 days, merong pinapalabas na pelikula. Nandiyan at na that yung time. ratsyada talaga, lahat. Ganun. Everything about commercial filmmaking, I learned from Mother Lily. And then, after 2 years in Regal, I wanted a more structured environment. Kasi si Mother. Alam naman natin si Mother. Love naman natin si Mother, pero alam mo na, di ba, sa umaga, meron siyang desisyon, tanghali na iba, sa gabi na iba na naman, di ba? Very colorful. So after 2 years, sabi ko, parang I want a more structured work environment. And so when the offer from ABS-CBN came, sabi ko, Mother, payagan mo na ako, wag kang sasama ng loob, pero okay na to sa akin. And mas maliit ang sweldo ko, ha? Sa ABS. I mean, Because they were starting pa lang They were din. starting, walang pera, lahat. Oo. Pero, ewan ko, I somehow, Patpi, siguro, hindi naging driver sa mga decisions ko ang pera. Oo. Parang, ang driver talaga sa decisions ko saan ako magiging masaya. Kung saan malaki ang playground mo. Hindi, kung saan Hindi ako rin? magiging masaya. Kung saan ako magiging fulfilled. Kung saan ma-maximize ko yung gifts na binigay sa akin ng Panginoong Diyos. When you accepted the offer of ABS, what was the position? What were you initially when they invited you to join? How Only did you as start? production consultant. Which meant? Talking to line producers, looking for production staff. Kasi Walang tao pa. nun. Walang equipment, walang lahat. And then siguro yung connection ko sa movie industry, I was really the one who brought the movie people into ABS-CBN. Yung ganyan. So production consultant lang muna. Parang, sige, get my feet wet muna. Because the broadcast industry is a very different industry from cinema. Sa cinema, you wait for a play date, di ba? Pwede nga hindi palabas yung ginawa mo. Sa TV, Continuous, wala. Dapat parang maya-maya. nasa ospital. Yes, Maya, from sign-on to sign-off. Kahit na sign-off na, iniisip mo na yung Next program. Oo. So, but after 6 months, parang, Miss Henny Lopez talked to me and asked me to join full-time. And I was given the
production management position. Oo. So, when you retired from ABS-CBN, you were the president, di ba? Ano yung mga katangian mo, values na you can say that, is distinctly Charo Santos Concho? Your leadership style. So many people in the industry talagang recognize you as a pillar of strength, of leadership, di ba? They want to follow in your footsteps. So what has been your guiding principle? What are the values that you want to impart, to the people who adore you or who look up to you? Since movie fan ako, since member ako ng audience, and I wanted the best, di ba, as member of the audience, nung nandun nabigyan ako ng pagkakataon na ako naman ang gumawa o lumikha ng mga palabas na ito para sa kanila, ayoko rin silang i-shortchange. Dala ko yung value na yun. Yes, oo. Diba? Kasi may paghanga ako at respeto sa lahat ng producers na nagbigay sa akin ng maganda at matinong kwento. So yun din ang gusto kong ibalik sa kanila. Nung ako naman ang nabigyan ng pagkakataon na lumikha ng mga kwentong ito. And then, you always act with integrity. Diba? You always find... You have to ground your decisions on what will serve your audience best without losing sight of your vision for the business and the sustainability of the business. Hindi pwedeng one or the other eh. You have to find that middle ground where you serve your audience best pero hindi ka rin oblivious dun sa ano ba yung business goals. Because hindi lugi naman at least yung kumpanya. Hindi talaga pwedeng lugi. Kasi meron kang mga empleyado. Diba? And the families of these employees rely on your business decisions. So you always find that middle ground. And therefore, you have to listen to what your audience wants. Diba? Ano bang hinahanap nila? Ano ba ang needs ng audience mo? And then, sa bahay mo naman, sa kumpanya mo naman, marunong ka ring makinig sa mga tao. Sa mga empleyado. Sa mga empleyado, sa mga talents, diba? Sa mga creatives. You have no monopoly to the best idea. So, you make it a playground for everyone. How do you strike the balance? Kasi nga, you have both feet. One foot is sa creative side, the other foot sa business side. Di ba? Presidente ka, pero at the same time, you appear also in front of the camera with MMK. Where do you strike the balance between if you had to choose creativity or the business side? Sino dapat ang mangibabaw? Well, you have to be clear kasi about your business eh. Parang, sino ba ang gusto mong kausapin? Ang gusto ng kausapin ng broadcast network, ng entertainment company na to, ay ang mas nakararami. Kung mas nakararami ang gusto mong kausapin, you have to make your content palatable to them, acceptable to them. Diba? It has to be about your audience. At the end of the day. At the end of the day. Kasi if you give to your audience what they want, the advertisers will follow. Kasi maraming nakakapanood. Ayun. Diba? Doon napapasok yung rate, yung metrics. Diba? May metrics ka nang sinusunod sa business. Are you meeting your ratings target, mga ganyan, lahat ng then papasok ang revenues. Ngayon, di ba, pwede ka naman ding pwede ka rin naman to take a risk. I mean, di ba, in any business, you're allowed to take a risk. And to be fair to ABS-CBN and to Star Cinema, we have taken risks. Several times. We have invested in projects that didn't bring in the audience. But are meaningful projects, diba? That's the reality eh. So you have to be grounded in reality. You may have the best intentions, dalawa lang kayong nanood, paano yan? O paano yung binubuhay mong mga empleyado? Hindi pwede parating ganun na lang. Ang sa akin lang, wag mong bastusin ang mga manonood. Respetuhin mo. You give them quality. And commercial or mainstream is not necessarily bad. Let's not look. Meron din kasi masyadong the attitude of people who are too discriminating. Yeah. 'Di ba?
Pero klaro sa akin ang audience ko eh. Klaro eh. Sino bang nanonood ng mga programa ng ABS-CBN o ng mga pelikula ng ABS-CBN? Kilala ko sila. So pag kilala mo, alam mong kausapin. Nirirespeto mo sila. Ganon. Like the MMK kasi, di ba, the format is a letter sender, tapos babasahin mo yung storya nila, tapos magbibigay ka ng payo. Sa libo-libo ng sumulat sa'yo, ano yung mga sulat talaga na masasabi mong has left a mark, has given you a different perspective, or masasabi mong binago niya yung pananaw mo or yung buhay mo? Meron bang mga storya na nag-iwan? Napakarami, Patty. Oo, yung iba hindi ko na matandaan dahil alam mo na, nagsi-senior moment na ako. Pero yung kwento nung ina, lagi ko sinasabi to, yung ina with 3 mentally challenged children, di ba? Yung naginampanan ni Miss Gina Pareño, tapos yung tatlong anak, si Jong Hilario, si I remember Lot that. De Leon, and then Sid Lucero. Okay, Sida. Ay, nako, talagang yung sakripisyo, yung talaga yung pagmamahal ng ina para sa mga anak, yung sakripisyong gagawin ng ina para lang bumuti o humusay ang kalagayan ng mga anak. Hindi ko makakalimutan yun. Yung love story din, di ba? Yung kilig na kilig ako doon sa love story ni Piolo at saka ni Regine Velasquez. Nako, hindi ko na matandaan ng mga ano, di ba? Special, ano, di ba? May pagka-special child si Regine, tapos na in love si Piolo. It's a beautiful relationship. Hindi lang naman yung marubdob na mga ano, kahit mga love stories, the falling in love, tapos kwento ng mga OFWs, napakarami, kwento ng juvenile crimes, ganyan. Doon sa dami ng mga nababasa mo mga stories, parang what would you say is the state of mind of the Filipino or the state of the country? Did you ever think na napakakawawa ng Pilipinas, ang dami naghihirap? Sa dami ng mga binabasa mo, is it really more a passion, more realization na how poor we are, or how resilient the Filipino is, or how forgiving the Filipino is? Yeah, that overused word, Overused, resilient, no? Yung diba? mga iba nga nagagalit na. Pero sa totoo lang, talagang tayo ay sumasakay sa agos ng buhay. Napakalakas natin as a people. Matibay at saka matibay ang pananampalataya. Yung, in fact, we transcend pain. Yeah. Na siguro, may downside din doon, di ba? Di ba meron ding... We become so forgiving. We become so forgiving, kaagad. nakakalimutan lahat. Ang isa din sa mga is siguro the lack of discipline as a people, di ba? Yung pag pumunta naman tayo sa mga kwento ng mga OFWs, pag pumunta sa ibang bansa, sumusunod tayo sa mga batas ng ibang bansa, di ba? We follow the rules, pero pagdating sa Pilipinas, pasaway. Yan, lumalabas din yan sa mga kaugalian ng mga Pilipino. Pero mapagmahal tayo, makipamilya tayo, ang family to us is sacred. Kaya lang, minsan, nananatili lang sa family, hindi lumalabas sa community at hindi lumalabas sa nation building. Walang growth. We're archipelagic, di ba? So very Kalat-kalat. regional. Very regional ang mindset. Yan ang mga pag-aaral ko sa yung mga observation ko about us, di ba, as a people. Pero nakita ko rin ang woman empowerment through the years na kinikwento ng maalaala mo kaya ang attitude ng mga babae. Nagbabago. Nung nagsisimula, sa maalaala mo kaya ang mga kwento ng mga Pilipinong babae, mga api, mga victim, mga binubugbog. As the years went on, dahil sila ay mga ina na hindi pwedeng walang pagkain sa hapag ang kanilang mga anak. Lahat ng klaseng trabaho, papasukin nila. And it's not about their ego, it's about their love for their children. It's about survival. So nakikita mo na na-empower na sila, na-empower na. Hanggang nagkaroon sila ng boses, hanggang naging palaban. No, ngayon na talaga, makikita mo talaga nag-transition na sila. So, di ba? Doon sabi ko, wow, that's the face. That's the face of a woman, a Filipino woman. Ang mga lalaki naman, very macho noon, di ba? Correct.
Oo, sila yung mga macho. Basta, stay at home ka lang. Ako maghahanap buhay. Correct. Later on, di ba? Natuto Okay na na. rin silang maging Houseband. partners. Tsaka houseband. Yes, house. Oo. Na hindi menos ang pagkalalaki. Oo. See? Yeah. Oo, ano yan, nakita yan sa paglalahad ng mga kwento. Sa dami ng mga storya mo, Ma'am Charo, na nabasa at naririnig, makikita mo ba na isa siguro sa pinakamalaking katangian mo rin, yung empathy. Yung Yeah. nakaka-relate ka. Yes. Oo. How is that? Sige nga, talk about how come your EQ is so high? EQ, emotional quotient, di ba? Hindi ka lang matalino because nga, of course, you know how to run a network, but your EQ is undeniable. What makes you, what is it about you that people, they're not afraid to share their stories, to share their hurts, to share their hidden desires? Siguro nararamdaman nila na bukas akong makinig sa kanila. Na walang panghuhusga. Oo. Basta tinitingnan mo lang yung perspective nila. Yun ang naituro sa akin ng malaki ng MMK. Di ba pag bata ka, you're critical of yourself, you're critical also of other people. You're hard on yourself, you're hard on other people. And then there's a tendency to expect everyone to measure up to your standards. Diba? Yung mga paniniwala mo. And then, yung maalaala mo kaya, sa dami ng kwento na nabasa ko, it gave me a better perspective about life, about humanity. Na, bakit ako nagrereklamo? Mas malaki ang problema. Mas malaki ang problema nitong taong ito na nagbubukas, gustong huminga. Di ba? Very cathartic kasi letter writing is very cathartic. And reading is also very cathartic. And it makes one reflective. So siguro yung lagi kong nilalagay yung position ko sa position ng ibang tao. When you give advice, are you not afraid na you might give the wrong advice? How do people who ask advice from you react, or how do they take it when you give them advice? I would say that they listen because when I give advice, it comes from a personal experience or a personal my kwento of my failure and the lessons I've learned. Diba? Kasi I've been through life Dinaanan ko rin naman yan Natakot ka minsan. Takot din ako dati. Duwag ka ngayon. Ay, duwag din ako dati. Oo. Ayaw mo, kailangan perfect ka. Ay, ganun din ako. Stiff din ako dati. O, ganyan ang tingin ko sa tao. Ay, ganyan din ako dati. So, yung sharing ko, diba, siguro yung pagtingin ko sa aking pagkatao na human lang naman ako we breathe the same air. Don't put me on a pedestal. So I'm able to relate. And when you share your experience also with them, parang mas na yung hindi ka na tinitingnan na ay si Ma'am Charo Santos yan, parang equal kayo, di ba? Kasi nare-realize nila yung pinagdadaanan nila, yung pala napagdaanan mo rin Ma'am Charo ka na noon. Pwedeng iba yung sitwasyon, di ba? Pwedeng iba yung sitwasyon, pero pwedeng hindi ko maarok ang lalim ng sakit ng damdamin ng taong nagpadala ng kwento. Pero meron din akong ganun. Meron din akong mga dinaanan na masyado akong nasaktan, malalim ang tama sa akin. But, I have my own share of pain and failures and Siyempre, when people look at you, they don't see any failure on your part. Of course, Naku, di ba? ang dami. No, but of course, that's what I wanted to ask you, Ma'am Charo. How do you deal with failure? How do you deal when you're hurt, when you're disappointed, when you say nga, you failed, no? But siyempre, we don't see that But how do you cure or how do you heal a hurting heart, a failure? It starts with acceptance One has to have the humility to accept failure. Kasi pag hindi, anong gagaling sa'yo? Walang progression. Pride cannot get in the way. I mean, you should not allow the ego to get in the way of saying, yes,
nagkamali ako sa mga desisyon. Oo. Iniiyak mo ba yan? Oo, iniiyak ko. Oo. Na-depress nga ako when Because? ABS-CBN lost its ranking. Yes, oo. Oo. That was very public. The shaming was very public. Diba? Well, Laman ka ng lahat ng entertainment headlines Oo. na GMA is now number Number 1, one. ABS is number Correct. 2. Oo. After 17 years, under your watch, Oo. it's very public. Ang sakit, ang sakit. Napapasarap ang kwentuhan natin, Ma'am Charo. Pero from unforgettable stories to life-changing lessons, Charo Santos Concho is sharing it all. There's more to unpack in the next part of this episode of Behind the Ring. So, alam ko na, ay, babangon din ako. At dudurugin ko. Ano yung nangyari? Happy na lang ako. Happy ka na lang. Bakit? Wala nang pressure. Wala nang ratings na Wala nang hinahabol. ratings TikTok sensation. O, di ba? Maging leading lady ni Ding Dong Dante. Oo, can you imagine? Sana rin itrato ang movie industry or entertainment industry as a real industry. I'm not ready to accept any visitors. I'm not ready to receive any visitors.